決重機シャイダー Si Hiroshi Tsuburaya na kabilang sa pamilyang Tsuburaya na nasa likod ng Ultraman franchise ay nag-iwan ng malalim na marka sa pop culture ng Japan sa pamamagitan ng kanyang pagganap bilang Dai Sawamura o mas kilala bilang Space Sheriff Shider sa Metal Hero series na Uchu Keiji Shider na ipinalabas mula 1984 hanggang 1985. Ipinakita ni Tsuburaya ang kakaibang timpla ng talino, katahimikan at kontroladong damdamin sa isang genre na madalas puno ng aksyon at matitinding emosyon. Ang kanyang pagganap ay nananatiling isa sa mga pinakatanyag at pinakahinahangaan sa kasaysayan ng tokusatsu o Japanese live-action superhero television. Nagsimula ang serye sa katauhan ni Dai Sawamura, isang matalinong estudyante ng arkeolohiya na nakatuklas ng misteryo sa Nazca Line sa Peru. Hindi siya isang mandirigma, kundi isang palaisip, isang taong nauuhaw sa kaalaman at nauudyok ng pag-unawa sa mga lihim ng mundo. Dahil dito, napansin siya ng Galactic Police Force, isang organisasyon mula sa kalawakan na layuning labanan ng kasamaan sa iba't ibang planeta. Dahil sa kanyang potensyal, siya'y sinanay upang maging Shider, ang tagapagtanggol ng mundo laban sa banta ng kasamaan. Ang interpretasyon ni Tsuburaya kay Dai ay kapansin-pansin dahil sa kanyang tahimik ngunit matatag na karakter. Hindi siya maingay o emosyonal. Sa halip, ipinakita niya ang isang uri ng tapang na tahimik, seryoso at puno ng integridad. Isa siyang bayani na hindi kailangang sumigaw upang marinig. Ang kanyang presensya pa lamang ay sapat upang magbigay na ng inspirasyon at tiwala. Ang kanyang pagbabagong anyo bilang Space Sheriff Shider ay isa sa mga pinaka-inaabangang bahagi ng palabas. Sa sigaw na Shider Shoe o Shider Go, sumasa kanya ang makinang at asul na armor sa pamamagitan ng isang dimensional beam na napakaganda at inaabang talaga noong mga dekada 80 at 90 ng mga Pinoy. Sa kanyang anyong bayani, dala niya ang laser blade, beam gun at paminsan-minsan ay pinapagana niya ang Vavilos, isang sasakyang pangkalawakan na kayang mag-transform bilang higanteng robot. Kahit puno ng sci-fi at action ng palabas, si Tsuburaya ang nagsilbing puso ng kwento, ang sentro ng damdamin at katatagan. Ang pangunahing kontrabida sa Shider ay ang Fuma Empire na pinamumunuan ng nakakatakot at surreal na Great Emperor Kubilai, isang lumulutang na ulo. Ang mga kalaban sa seryeng ito ay kilala sa kanilang kakaibang anyo at mapanlinlang na mga plano. Madalas ay gumagamit sila ng illusion worlds, ritual at psychological manipulation upang supilin ang mundo. Sa kabila ng lahat ng ito, si Dai ay nananatiling matatag at hindi natitinag. Bagamat nauna sa kanya sina Gavan at Sharivan, si Shider ang nagdala ng bagong emosyonal at psikolohikal na lalim sa Metal Hero series. Sa pamamagitan ng kanyang pagganap, pinakita ni Tsuburaya na ang isang bayani ay hindi lamang nakabase sa lakas o kapangyarihan, kundi sa prinsipyo, talino at kakayahang manatiling matatag kahit sa pinakadelikadong sitwasyon. Sumikat ang Shider hindi na lamang sa Japan kundi sa buong Asya, lalo na sa Pilipinas, kung saan naging bahagi ito ng kabataan ng maraming manonood. Si Tsuburaya ay tinangkilik at minahal ng mga Pilipino dahil sa kanyang karakter na matatag at maalalahanin. Sa mas malawak na pagtingin, si Hiroshi Tsuburaya ay mananatiling alaala ng isang tunay na bayani, hindi lamang sa kanyang papel bilang Shider kundi sa kanyang buhay bilang isang taong nagbigay inspirasyon sa marami. Sa kanyang pagganap kay Dai Sawamura, ipinakita niya ang esensya ng pagiging bayani, matalino, matapang, mapagkumbaba at puno ng puso. Hanggang ngayon, ang kanyang pamana ay patuloy na nagbibigay liwanag sa mundo ng tokusatsu at sa puso ng mga tagahanga sa buong mundo. Si Hiroshi Tsuburaya ay higit pa sa pagiging isang artista. Isinilang siya sa isang pamilyang puno ng kasaysayan. Lumaki sa mundo ng malikhaing imahinasyon at hanggang ngayon ay kinikilalang mahalagang figura sa mundo ng Japanese science fiction. Para sa mga tagahanga ng tokusatsu at sa malawak na universo ng kulturang pop ng Japan, ang buhay at karera ni Tsuburaya ay patuloy na nagbibigay inspirasyon. Bagamat maagang nawala, ang kanyang kontribusyon lalo na sa kilalang Ultraman franchise ay buhay pa rin sa puso ng kanyang mga tagahanga. Ang kanyang lolo, si Eiji Tsuburaya, ay tinuturing na ama ng tokusatsu na tumulong lumikha ng Godzilla noong 1954 at Ultraman. Ang kanyang ama
na si Hajime Tsuburaya ay naging mahalagang bahagi rin ng Tsuburaya Productions, ang kumpanyang patuloy na nagpapalaganap ng Ultraman at iba pang tokusatsu series. Bilang batang lumaki sa gitna ng monster suits, miniature sets at sci-fi na kwento, si Hiroshi ay tila isinilang upang magpatuloy sa sinimulan ng kanyang pamilya. Nagsimula siya sa pag-arte noong dekada 80. Lumalabas sa iba't ibang drama at tokusatsu series. Ngunit ang kanyang pinakamatinding pagganap ay dumating sa kalagitnaan ng dekada 90. Noong 1996, gumanap siya bilang Captain Ryu Ibuki sa Ultraman Tiga, isa sa pinakamatagumpay na pagbabalik ng Ultraman franchise. Siya ang leader ng GUTS o Global Unlimited Task Squad, ang pangunahing pangkat na tagapagtanggol sa serye. Ang kanyang pagganap bilang kapitan ay puno ng katahimikan at otoridad. Hindi siya nagpakitang gilas o naging agresibo, ngunit dama mo ang kanyang lakas at paninindigan. Bukod sa Ultraman Tiga, nagkaroon din siya ng mga guest role sa iba pang mga palabas at pelikula. Bagamat hindi siya naging sobrang sikat, ang kanyang kontribusyon ay hindi matatawaran. Hindi siya naghanap ng kasikatan. Sa halip, pinili niyang maging tapat sa sining na minahal ng kanyang pamilya. Sa kasamaang palad, pumanaw si Hiroshi Tsuburaya noong Hulyo 24, 2001 sa edad lamang na 37 dahil sa kanser sa atay at napabalitang malakas umano itong uminom. Ang kanyang pagpanaw ay lubos na ikinalungkot ng tokusatsu community. Hindi lamang ito pagkawala ng isang mahusay na artista kundi pagkawala ng isang buhay na koneksyon sa orihinal na henerasyon ng mga Tsuburaya. Samantala, si Naomi Morinaga ay isa namang Japanese na aktres at stuntwoman na kilala sa kanyang papel bilang Annie sa seryeng tokusatsu na Uchu Keiji Shider o Space Sheriff Shider noong 1984 hanggang 1985. Ang karakter ni Annie ay isang miyembro ng Galactic Union Police mula sa planetang Mount na nawasak ng kalaban nilang si Fuma. Dahil sa kanyang paghihiganti, nag-request siyang ma-assign sa Earth kasama si Dai, ang pangunahing karakter at naging katuwang niya sa paglaban sa kasamaan. Sa serye, si Naomi Morinaga ay hindi lamang gumanap bilang aktres kundi pati na rin bilang stuntwoman na nagbigay daan para sa mas maraming action scenes na hindi kinakailangan ng full suit. Ang kanyang kontribusyon ay nagbigay ng mas dynamic na karakter kay Annie na naging popular at minahal ng mga tagahanga. Matapos ang kanyang pag-arte sa Shider, nagpatuloy si Naomi Morinaga sa industriya ng tokusatsu. Gumanap din bilang Helen o Helvira sa Jiku Senshi Spielban. Nagretiro siya mula sa pag-arte noong 1998, ngunit muling bumalik sa papel na Annie sa pelikulang Space Sheriff, The Next Generation noong 2014. Sa kasalukuyan, si Naomi Morinaga ay aktibo sa YouTube sa ilalim ng username na Naomi Morinaga 9134. Ayon sa mga ulat, mayroon siyang humigit kumulang 309,000 subscribers at regular na naglalathala ng mga videos na nagpapakita ng kanyang patuloy na koneksyon sa kanyang mga tagahanga. Bagamat hindi na siya aktibo sa mga pangunahing proyekto sa telebisyon o pelikula, patuloy na ipinapaabot ni Naomi Morinaga ang kanyang impluwensya sa pamamagitan ng mga digital na platform na nagbibigay ng pagkakataon sa mga tagahanga na muling makilala ang kanyang mga karakter at kontribusyon sa industriya ng entertainment.